Samantala sa Lunes, sa September 23, gagawin ang arraignment o ang pagbasa ng sakdal kay Janet Lim Napoles para yan sa kasong serious illegal detention na isinampa ng whistleblower sa pork barrel scam na si Ben Hurluy. Samantala, pinaghahandaan na raw ng PNP at DILG sakaling sa Fort Santo Domingo isagawa ang court proceedings. Live mula sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna, may report si JP Soriano. JP? Jessica, kinabitan ng CCTV at ilagyan ng takip yung nagsisilbing detention facility ni Janet Lim Napoles ang umano'y sangkot sa pork barrel scam kung sakaling nga na dito gawin yung paglilitis sa kanya. Normal na raw ang vital signs at mahimbing nang nakatulog si Janet Lim Napoles base sa kanyang routine medical check-up kanina. Ito naman ang mga kuha sa loob ng piitan ni Napoles. Double deck ang kama, may banyo at ref na lalagyan ng mga gamot. Dati raw itong nagsilbing courtroom noong nakakulong pa noon si MNLF Chair Nur Miswari at dating Pangulo at ngayon Mayor Joseph Estrada. Natatandaan pa nga raw niya ito. Masyadong malungkot dun. Wala ka narinig kung hindi yung sound ng kulilig. At napakahigpit doon. Pinag-aaralan na ng PNP at DILG ang pagsusumite ng petisyon na sa SAF na lang gagawin ang pagdinig sa kaso ni Napoles. Sa katunayan, pinaghahandaan na raw nila ito. Ang buong paligid ng kampo kinabitan na ng CCTV at nilagyan na rin ng takip. Pero ayon sa korte, wala pa nagsasampa ng mosyon na ilipat sa Fort Santo Domingo ang pagdinig sa kaso ni Napoles. Ang sabi naman ng pulisya, susundin nila ang anumang magiging kautusan ng korte. Idudulong namin ito sa korte. Ang korteng magsasabi kung ano ang karapat-dapat dito. Samantala, nagdesisyon naman kanina ang Makati Regional Trial Court na ilipat na sa September 23 ang arraignment o ang pagbasa ng sakdal kay Napoles para sa kasong serious illegal detention na isinampa ng whistleblower na si Ben Hurluy. Dito, kailangan na raw humarap ni Napoles sa korte. Nagpapasalamat kami because na-appreciate ni Judge yung argument ng due process. Because kung itutuloy yung arraignment, wala nang due process. So it is really the interest of justice that has been served here. Jessica, nakausap natin sa pamamagitan ng telepono ang abogado ni Ginang Napoles na si Attorney Lorna Capunan at sinabi niya na pinag-aaralan na nila kung pwede bang silang gumawa ng legal na hakbang para tutulan ang paglalagay ng CCTV ng PNP sa bahay piitan ng kanyang kliyente dahil maaaring may paglabag daw dito sa privacy law. Tutul din daw si Attorney Capunan, Jessica, sa ginagawang paglalabas ng impormasyon ng PNP gaya ng blood pressure at kung ano ang mga isineserve na pagkain kay Ginang Napoles. Jessica? Okay, pero dun sa posibleng pagsasagawa ng court proceedings dyan sa Fort Santo Domingo, JP, walang objection ang kampo ni Napoles? Jessica, sabi niya ni Attorney Capunan, wala pa silang fina-file na formal na motion na dito gawin yung arraignment sa Fort Santo Domingo. Pero dahil lang right now ang inaantay daw nila ma-dismiss yung kasong serious illegal detention, they are zeroing on that. Pero nung tinanong natin siya, parang sinasabi ni Attorney Capunan na parang lumalabas na mas safe para sa kanila at mas praktikal para sa kanila na dito gawin yung kung sakali man yung arraignment o paglilitis sa kaniyang kliyente. Okay, at sa pagkakatanda nga natin, no, yung mga details concerning one's health, supposedly confidential yan Kumbaga kung doktor and the patient, merong confidentiality yan Baka yun ang basihan. That is why sinasabi ni Attorney Capunan, Jessica, na pag-aaralan daw nila kung ano yung legal steps na pwede nilang gawin dahil as far as they are concerned daw, meron daw violation ditong ginagawa ang PNP sa paglalabas ng mga detaling yan ng medical condition, blood pressure ng kanilang kliyente. Pero yun ay aantayin natin kung talagang seseryosohin nila o totohanin nila yung kanilang pag-aaralang yan. Okay, batay ba sa nakikita mo o sa impormasyon na nakarating sa inyo, yung bang CCTV, ano ba ang kuha nun? Doon lang ba? Kasi yung nakita ng camera natin, doon sa labas, no? Sa perimeter ng detention na facility kay Napoles. Sa loob kaya may CCTV ring nilagay, JP?
Jessica, tinanong natin yan sa PNP kung yung CCTV ba makikita si Ginang Napoles doon sa loob mismo ng kanyang bahay piitan, pero ang sinasabi ng PNP ito raw ay soft-controlled CCTV, ibig sabihin yung monitor ay dito rin, pero yung nakita natin sa video kanina sa picture it appears na meron ngang CCTV camera sa loob mismo ng bahay piitan ni Napoles at meron din doon sa labas. That is, yan yung tinututulan nitong si Attorney Kapunan dahil sabi niya meron daw paglabag dito sa privacy law. Okay, siguro naman dun sa bedroom at dun sa bathroom, yung maliit na banyong pinakita, wala naman siguro doon, JP. Jessica, hindi natin pa yan ma-confirm pero it appears mukhang wala naman dahil tinanong din natin sila yung PNP kanina kung gaano ba kalawak yung scope nito. Ang sagot na lang nila sa atin within reason daw at yan naman ay ating aalamin sa mga susunod na araw kung papaboran nga ba ng korte yung kung ito ba i-release sa media itong mga CCTV footages na makukuha sa bahay piitan ni Napoles. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.